Paano kung sa katahimikan ng gabi ay may nilalang na nagmamasid mula sa bubungan? Paano kung ang sigaw na akala mong ibon ay hudyat ng isang halimaw na gutom sa dugo? Paano kung ang pinapanganak mong sanggol ay siyang puntirya ng kanilang dila? Sa mga baryo ng malinaw, may isang nilalang na kinatatakutan. Ang tik-tik. Taglay nito ang malalapad na pakpak, matinis na huni, at dila na kayang humaba para sipsipin ang buhay ng sanggol sa sinapupunan. At sa bawat buntis na babae, lalo na sa mga kabubatang malapit sa malinaw, aklan, ang banta nito'y laging nakabitin sa dilim ng gabi. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Tik-tik. Mga pakpak ng dilim. Sa katahimikan ng gabi, siya ang boses ng kamatayan. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan sa malinaw, aklan, nanatili ang katahimikan tuwing sumasapit ang gabi. Ngunit para sa mga matatanda, ang katahimikan ay hindi laging magandang palatandaan. Sinasabi nilang kapag masyadong payapa ang paligid, doon nagsisimulang gumapang ang dilim. Ang oras ng mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Sa lilim ng matatandang tugas at bagalunga, madalas daw naririnig ang alingawngaw ng pakpak, kasabay ng matinis na huni na nagpapalamig ng dugo. May mga kwento ng mga sanggol na biglang nawala, at mga inang hindi na muling nagising matapos ang isang gabi ng tahimik na sigaw sa bubungan. Ang mga kabataan ay tinatakot ng kanilang mga lolo't lola. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga biro, may takot na hindi nila kayang ikubli. Isang buntis na babae, si Aling Mara, ang pinakamalapit sa panganib. 7 buwan na siyang nagdadalang tao. At bawat gabi pinapayo ng kanyang ina na maglagay ng bawang at asin sa mga bintana. Ngunit sa kanyang isipan, iyon ay mga pamahiin lamang. Hindi niya alam. May mga matang nakamasid mula sa kakahuyan. Matang naglalagablab. Naghihintay. Nagising si Mara at napaupo sa kanyang banig. Nanginig siya. Ang sigaw na iyon ay hindi tunog ibon. May kabog ng pakpak na dumaan sa bubungan. Malalaki, malutong, at mabigat. Kasabay nito, narinig niya ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa paligid. Tila may mabigat na nilalang na dahan-dahang bumabagtas sa itaas ng kanilang bubong. Ang hangin ay biglang lumamig. At ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay na tumahol. Bago isa-isang natahimik na parabang natakot. Sa kanyang dibdib, ramdam ni Mara ang malakas na tibok ng kanyang puso. Umaalinggaw sa katahimikan ng gabi. Sa labas, si Mang Doro, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, ay biglang bumangon mula sa kanyang duyan. Narito na sila. Bulong niya. Ang tik-tik.
At baka may kasamang aswang. Agad niyang kinuha ang kanyang bolo at lumapit sa bahay ni Mara. Nagdadasal na hindi pa huli ang lahat. Sa bubungan ni Mara, isang nakapangingilabot na nilalang ang nakabitin ng pabaliktad. Wari malaking paniki na nag-aabang ng kanyang biktima. Ang balat nito'y kulay abo na parang pinagsamang abo at lumang kaliskis. Kumikintab sa sinag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng tugas. Ang mga mata nito'y parang uling na nagliliyab. Nagbabaga sa kadiliman. Tila dalawang apoy na hindi namamatay. Bawat paghinga ng nilalang ay lumilikha ng mahinang ugong. Parang hampas ng hangin mula sa kailaliman ng kuweba. Ang pakpak nito'y kasing laki ng tiklis. Gusot at butas-butas. Ngunit sapat upang takpan ang kalahati ng bubungan. Nakalaylay ang mga ito sa gilid. Dahan-dahang kumakaluskos habang unti-unting gumagalaw. Mula sa bunganga ng halimaw ay lumabas ang mahabang dila. Manipis, makintab, at nanlilimahid na parang sibat na unti-unting humahaba at bumababa. Sa bawat pagtunog nito, maririnig ang nakasusulasok na tunog. Parang huni ng basang balat na hinihila mula sa kahoy. Tahimik itong gumapang. Nakapulupot ang matatalim na kuko sa mga kawayan ng bubong. Habang ang ulo nito'y nakababa at dahan-dahang lumalapit sa hinaharap na biktima. Sa loob ng silid, si Mara ay unti-unting muling nahihiga. Tila inaantok at dinadala ng bigat ng kanyang sinapupunan. Naririnig niya lamang ang malalim niyang paghinga. Walang kamalay-malay na sa itaas niya'y may kasuklam-suklam na presensya. Lingid sa kanyang kaalaman. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanyang tiyan at ng nakasusulasok na dila ng halimaw. Isang maling galaw. Isang maling hina lamang. At maaari nang pumasok ang dila nito upang sunggaban ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa labas, ang kagubatan ay tahimik. Hudyat ng kasamaan na handa ng sumalakay. Ngunit bago ito tuluyang makalapit, isang malakas at marahas na sigaw ang bumasag sa katahimikan mula sa ibaba. Lumayas ka! Demonyo! Sigaw ni Mang Doro. Hawak ang matalim na bolo sa isang kamay at ang nagliliyab na sulo sa kabila. Nagulat ang tiktik. At mula sa bunganga nito'y sumambulat ang nakabibinging tili. Mas matinis at mas nakasusugat sa tainga kaysa dati. Ang sigaw nito'y kumiriring sa loob ng bahay. Yumanig sa mga dingding na kawayan. At halos pumutok ang tenga ni Mara na napabalot ng takot sa kanyang banig. Ang mga aso sa paligid ay nag-uunahang tumahol at umatungal. Bago muling natahimik na para bang pinipilit na hindi mapansin. Iwinasiwas ni Doro ang apoy. At ang liwanag mula sa sulo'y sumalubong sa nakakadiring anyo ng halimaw. Kumurba ang mga pakpak ng tiktik. Umuugong na parang malalaking dahon na binabayo ng hangin. Bago ito nagpalipad palayo. Ang kanyang dila.
na kanina'y handa ng sumalakay, ay mabilis na umatras sa kanyang bunganga. Naiwan ang malamig na lagkit sa kawayan ng bubungan. Umaalinggaw ang mga pakpak nito habang lumilipad palayo. Paikot-ikot muna sa itaas ng baryo, bago naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Ngunit hindi nakahinga ng maluwag si Doro. Alam niyang hindi iyon ang huli. Ang halimaw ay nakatikim na ng presensya ng bata sa sinapupunan. At gaya ng lahat ng nilalang na kagaya nito, hindi ito titigil hanggat hindi nito nakakamtan ang nais. Kinabukasan, ipinalibot nila ang bahay ni Mara ng bawang, asin at buntot pagi. Siniksik sa mga bintana at pintuan. Ang mga matatanday nagdasal ng orasyon. At bawat pamilya ay nagbigay ng bantay. Ngunit sa mga gabi ng malinaw, walang katiyakan ng proteksyon. Ang mga aswang at ang kanilang mga tiktik ay hindi basta-basta sumusuko. Lalo na kapag ang kanilang gutom ay napukaw na. At sa ilalim ng malamlam na buwan, narinig muli ang huni mula sa malayo. Isang paalala na hindi pa tapos ang gabi. Sa huling gabi bago manganak si Mara, bumigat ang hangin sa buong baryo ng malinaw. Ang mga aso'y muling nag-ingay. Hindi na karaniwang tahol kundi mga sigaw na may kasamang pangamba. Ang mga matatanday nagdadasal ng rosaryo, habang si Mang Doro ay nakapwesto sa labas ng bahay. Tanga ng bolo at nagliliyab na sulo. Ang bawat segundo ay parang huling paghinga. Mula sa kakahuyan, dumagundong ang nakakabinging huni. Ang huni ng tiktik. Kasabay nito'y umalingaw-ngaw ang pagaspas ng pakpak at mga halakhak na parang nang-aalipusta. Mga matang kumikislap ang lumitaw mula sa dilim. Higit pa sa isa. Higit pa sa dalawa. Mga anino ng aswang na nagmamasid. Naghihintay. Biglang bumagsak ang tiktik sa bubungan. Handang salakayin. Ngunit sinalubong ito ni Doro ng apoy at tapang. Isinisigaw ang lahat ng orasyon na natutunan mula sa kanyang mga ninuno. Ang mga kapitbahay ay dumating. Dala ang asin, bawang, at buntot pagi. Sama-sama nilang hinarap ang gabi. At sa inday ng kanilang pagsigaw at tunog ng kanilang sandata, umurong ang mga halimaw. Ang huni ng tiktik ay napalitan ng nakabibinging iyak. Bago ito tuluyang naglaho sa himpapawid kasama ng mga kasamang aswang. Sa loob ng bahay, umiiyak si Mara. Niyakap ang kanyang sanggol na ligtas sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang ina ay nagpasalamat ng paulit-ulit. At ang mga tao'y nagdiwang sa kanilang maliit na tagumpay. Ang gabi ay lumipas. At sumikat ang araw na para bang walang nangyari. Ngunit alam ng lahat ng nakasaksi. Ang laban ay hindi tuluyang natapos. Sapagkat ang mga tiktik ay muling babalik. At muli silang manghuli ng ibang buntis. Hanggang sa may mahulog na bagong biktima.
Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.